Ano ang gagawin mo kung matuklasan mo na may lahi kang aswang? Paano mo dadalhin ang sarili gayong hindi ka pala nararapat sa mundong ginagalawan mo? Na kahit anong gawin mo, maglupasay o magpagulong-gulong ka pa, hindi pa din mababago ang realidad na ang dugong nananalaytay sa iyo ay dugo ng isang aswang. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay kwento at karanasan ni Jasmine, taong 1973 sa lugar ng San Isidro. Bata pa lang, ipinanganak si Jasmine na may kapansanan. Isa siyang kuba. Mula musmus ay hindi na naging maayos ang pagtrato ng paligid niya sa kanya. Naging laman siya ng panunukso at pangungutya. Halos hindi din siya gaanong nakikipaghalubilo sa tao noon dahil sa may mga pagkakataon na para bang hayop ang trato sa kanya. Sa baryo niya, tanging ang nanay niya lang ang bukod tanging nakakaintindi sa kalagayan niya. Ngunit maging ang nanay ay hindi din nakaligtas sa panghuhusga ng mga kabaryo nila. Gayunpaman, nasanay ang nanay niya sa usaping aswang sila. Tanggap iyon ng ina dahil ayon dito, ito'y katotohanan na kailanman hindi nila matatakasan. Gayunpaman, may mga pagkakataong ginugusto ni Jasmine na makihalubilo talaga sa tao. Lalo na at gusto niya ding makapag-aral. Gusto niyang maramdaman na may kalayaan siya sa lugar kung saan pakiramdam niya ay hindi siya nabibilang. Walang nagawa ang nanay niya noon sa mga pagpapasya niya, ngunit alam ng nanay niya na iyon ang magiging daan upang matuto ang anak. Hinayaan na lang si Jasmine mismo ang kusang tumanggap sa realidad ng kanilang lahi. Ayon pa nga sa nanay niya na gusto niya ding matuto si Jasmine na ipaglaban ang sarili gaano man ito kahirap. Ramdam din ng nanay ni Jasmine noon na buo ang pagpapasya ng dalaga. Nakitaan niya din kasi si Jasmine ng mga kilos na kung saan gusto nitong tumayo sa sarili niyang mga paa. Naiisipan ng nanay niya na kahit pa ano ang maging pagpapasya ng dalaga, aalalayan niya ito sa abot ng kanyang makakaya. Nasa sekundarya na ng mga panahong ito si Jasmine. Nagtiyaga ang dalaga para lang sa pangarap niyang may ahon ang sarili kasama ang nanay niya. Noong unang araw ng klase, naging maayos naman ang lahat. Kahit may kapansanan si Jasmine, pero hindi iyon naging hadlang upang hindi manguna sa klase. Ang katunayan, isa si Jasmine sa may pinakamataas na marka sa klase nila. Noon, ang buong akala ni Jasmine magtuloy-tuloy ang swerte niya, ngunit ang hindi niya alam, iyon pa ang naging rason upang pag-initan siya ng mga kaklase niya. Hindi lang bully ang inaabot ni Jasmine. May mga pagkakataon pa noon na tinataniman siya ng kung anong bagay at pinagbibintangang magnanakaw. Maging ang mga nagkakasakit sa mga kaklase niya ay ibinibingtan din sa kanya dahil ayon sa mga ito, anak daw si Jasmine ng mangkukulam. Ang totoo, ng mga panahong ito ay hindi pa lubos sinakop si Jasmine ng pagiging isang may lahi niyang aswang. Hindi pa naipasa ng ina sa kanya ang bertud na kung saan yun ang magbubukas sa kakayanan niya bilang isang anak ng dilim. Wala din naman noong plano ang nanay niya na ipasa sa kanya ang kung anong enerhiyang galing pa sa ninuno nila dahil maging ang ina ay ginustong maging normal na tao ang anak niya. Ngunit hindi umayon ang tadhana sa kanila. Habang pinipilit nilang maging kabilang sa lugar na kinakatayuan nila, ngunit parang ang mundo ay siyang nag-uudyok na mas mainam kung hindi nila ipipilit ang hindi maaari.
Gayunpaman, gaano man nila ka iniiwasan ang mga bagay na ikakasama nila, ngunit parang lapitin talaga si Yasmin ng hindi kaaya-ayang mga tao. Hanggang sa may mga kaklase na si Yasmin na hindi lang pag-aakusa ang ginawa nila kundi maging ang pisikal. Madalas noon binabato nila si Yasmin ng kahit anong pwedeng makasakit sa dalaga. Noong una, tinanggap niya naman Pero isang araw, bigla na lang may kung anong umudyo kay Yasmin para lumaban. Habang nooy pinagtulungan si Yasmin ng mga kaklase, nang bigla na lang siyang umalsa na para bang sinapian. Nawalan ng kontrol si Yasmin hanggang sa pinagkakagat niya ang bawat kaklase na nanakit sa kanya. Di niya na napigilan ang sarili. Meron pang kinalmot niya ang muka at leeg. Wala namang nagawa noon ang mga kaklase niya kundi magsipagtakbuhan palayo sa kanya. Sa isip niya noon, takot din pala ang mga iyong makita ang makakaya niyang gawin. Hanggang sa pag-uwi niya sa bahay nila at inabisuhan ang nanay sa kung ano ang nangyari. Habang nagkukwento ay bigla na lang nagalit ang ina niya. Ayon pa dito, masyadong naging agresibo ang anak at hindi na nakapag-isip ng tama. Dagdag pa ng ina na masyado lang binibigyan ni Jasmine ng rason ang mga tao upang tuluyan sila nitong pagmamalupitan. Nalungkot naman si Jasmine dahil sa nakitang reaksyon ng ina. Ngunit akmang magsasalita pa sana siya nang bigla na lang may nagsidatingang mga tao. May mga bitbit itong pamalo. Kasama noon ang mga batang kinalmot at kinagat ni Yasmin. Ilang sandali pa nang bigla na lang pinagbabato ang bahay nila. Kasabay noon ang pagsugod ng mga ito upang saktan silang mag-ina. Hindi na naawat ng kung sino ang mga taong nagalit sa kanila. Manlaban pa sana si Yasmin nang itulak siya ng ina palayo. Pinatakbo siya palayo sa lugar dahil ayon dito, kinailangan ni Yasmin na iligtas ang sarili. Noong una, ayaw pa ni Yasmin na iwanan ng nanay niya pero may bigla na lang humatak sa ina habang pinalo iyon sa ulo. Kitang-kita ni Yasmin kung paano pinatay ng mga tao ang nanay niya. At hindi pa ang mga iyon na kontento. Sinunog pa nila ang buong bahay upang di umano'y mawala ang salot sa kanilang baryo. Habang tumatakbo palayo si Yasmin, ay walang tigil ang pagtulo ng kanyang mga luha. Nasa utak niya ang pagsisisi kung bakit nagawa niyang manlaban sa mga taong nagmamalupit sa kanya. Sa isip niya kung sana hindi na lang siya lumaban. Kung sana'y hinayaan na lang niya ang lahat. Kung sana hindi naging malala ang sitwasyon. Hindi alam ni Yasmin kung saan siya tutungo ng mga oras na yon. Ang tanging nasa utak niya lang naman ay makahanap sana ng matutuluyan. Hanggang sa umabot si Yasmin sa isang kapilya. Sa sobrang pagod, nahimatay si Yasmin sa harap mismo ng simbahan. Kinaumagahan, nagising na lang si Yasmin dahil sa isang malumanay na boses. Isang madre ang tumulong sa kanya. Doon isinalaysay ni Yasmin ang buong nangyari kung kaya't maging ang madre ay nahabag sa dalaga. Dala ng tungkulin at awa ng madre kung kaya't kinupkop nito si Jasmine. Para mailayo sa lugar na malapit sa insidente, isinama ng madre si Jasmine na lumuwas ng Maynila para sa bagong buhay. Batid nito na kinailangan din sumailalim si Jasmine sa gamutan dahil sa mga tinamo nitong sugat galing sa mga nag-amok. Malaki ang naging pagsisisi ni Jasmine dahil sa nangyari sa kanyang ina. Ngunit naging daan ang mga pangyayaring iyon upang mabago ang kanyang buhay. Hindi niya noon alam kung magagaya din ba siya sa kanyang ina na maging aswang. Gayong hindi naman naipasa ng ina ang dapat para tuluyan siyang maging ganap na aswang.
Sa kabilang banda, hindi niya kayang ibalik ang mga nangyari at kahit ano pa mang pagsisisi niya, sa huli iba pa din ang sinasabi ng realidad. Hanggang dito na lamang po ang kwento ni Jasmine at maraming salamat po sa makaka-play ng videong ito at naway antabayanan niyo po ang mga bagong kwento na itatampok natin sa channel na ito. Hanggang sa muli and babush!